Magandang araw muli mga bata. Ngayon, ang asignaturang ating pag-aaralan ay edukasyon sa pagpapakatao 2. Nasa ikatlong quarter na tayo, pangatlong linggo. Ang ating paksang aralin ay Salamat sa Karapatan. Ang layunin para sa araling ito ay nakapagbabahagi ng pasasalamat sa tinatamasang karapatan sa pamamagitan ng kwento. Sunod, na ipapakita ang mga karapatang tinatamasa sa pamamagitan ng iba't ibang gawain. At pangatlo, nakabubuo ng liham pasasalamat. Bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, nais ko munang bigyan ng pagkilala at pasasalamat ang gumawa ng module na ito mula sa Division ng Parañaque. Maraming salamat po. Sa nakaraang aralin, ay nalaman mo ang iba't ibang karapatan na iyong tinatamasa. Ano-ano ang mga karapatan na ito at sino ang nagbigay sa iyo nito? Mag-isip tayo o mag-isip kayo ng 3 karapatan na inyong tinatamasa bilang bata. Magbigay nga ng isa. Magaling. Karapatang maisilang. Okay, ang karapatang maisilang ay natamasa mo o nakamit mo dahil sa tulong ng iyong pamilya. Kasi sa tiyan pa lang tayo nila mama, inaalagaan na tayo para malusog tayong maisilang. Yung karapatan mo naman na mabigyan ng pangalan, magkatulong ang pamilya at ang simbahan na naibigay sa iyo ito para matamasa mo. Kasi ang pamilya mo, yun yung gumawa ng paraan para mapabinyagan ka. Siyempre, kahit anong relihiyon natin, pinapabinyagan tayo, di ba? Tapos, ang simbahan naman, syempre, sila ang magbibinyag sa mga bata, kaya katulong sila sa pagbibigay ng karapatan na ito. Okay. Ano pa? Mahusay, karapatang makapag-aral. Ang karapatang makapag-aral ay natatamasa mo din sa tulong ng iyong pamilya, ng paaralan, at ng pamahalaan. Paano nangyari yun? Sa pamilya kasi, hinahayaan tayo ng ating pamilya na maglaan tayo ng oras para makapag-aral. Yung paaralan naman, ginagawa nila ang lahat ng paraan para matuto kayo, maturuan kayo sa tulong ng inyong guro, katulad ko. At ang pamahalaan naman, sila naman ang nagpapasahod sa amin para maturuan kayo. At nung face-to-face tayo, pamahalaan din ang nagpagawa ng ating mga paaralan at ng mga pangangailangan nyo sa school, katulad ng klinika natin sa school, yung clinic natin sa school, yung mga books nyo, galing din yun sa pamahalaan. Kaya yung karapatan sa makapag-aral ay tulong-tulong na ibinibigay sa atin ng ating pamilya, paaralan at pamahalaan. Sunod ay ang karapatang makapaglibang. Okay, ang karapatang makapaglibang ay natatamasa natin sa tulong ng ating pamilya at ng pamahalaan din. Kasi kung tayo maglilibang sa labas, maglalaro tayo sa palaruan, katulad ng dati nang wala pang pandemya, ang lugar na ginagamit natin upang paglaruan sa ating barangay ay yung parke na ginagawa nating palaruan ay galing sa ating pamahalaan ang pondo para gawin yon. Kaya katulong ng pamilya at ng pamahalaan ang pagbibigay sa inyo ng karapatan nyong makapaglibang. Ngayon, may babasahin ako sa inyong kwento, makinig mabuti at unawain ang kwento sapagkat pagkatapos nito may mga tanong tayong kailangan sagutan. Ang pamagat ng kwento ay Ang Galing ni Amara. Ito ay isinulat ni Ginang Daisy C. Nacario. Masayang-masaya si Amara Daisy na umuwi galing sa paaralan. Agad niyang niyakap ang kanyang nanay na sumalubong sa kanya. Amara,
Ang sigla mo ah! Ang bati ng ina habang ito ay abala sa pagluluto ng kanilang hapunan. Inay, ang saya ko po! Nakakuha ko ng mataas na marka sa aming pagsusulit kanina. Napuri po ako ng aming guro. Tuwang-tuwa ang ina ni Amara Daisy at niyakap niya ito. Binabati kita anak. Sige, magpalit ka na ng iyong damit at tayo ay kakain na, ang wika nito. Nakita ni Amara Daisy na naghahanda ang kanyang ina ng masarap at masustansyang hapunan. Wow! Ang sarap naman yan, inay. Maraming salamat po. Naunawaan ba ninyo ang kwentong ating binasa? Kung gayon, sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Bakit nagpasalamat si Amara Daisy sa kanyang ina? Tama! Nagpasalamat siya sa kanyang ina dahil naghanda ito ng masarap at masustansyang hapunan para sa kanilang pamilya. Pangalawa, ayon sa kwento, ano ang mga karapatan ang naibigay kay Amara Daisy? Ang sagot ay tama, karapatang makapag-aral dahil siya ay pinapag-aral ng kanyang mga magulang. Okay. Karapatang magkaroon ng masaya at buong pamilya din. Kasi ayon sa kwento, kung maaalala natin, masaya din siya sa pamilya niya kasi pinaghahanda siya ng pagkain ng kanyang nanay, okay silang pamilya. At isa pa, maaaring naibibigay din sa kanya ang karapatang maging malusog na bata. Dahil ayon nga sa sagot natin sa una, nilulutuan siya o pinaghahandaan siya ng kanyang nanay ng masarap at masustansyang pagkain. Pangatlo, sino ang nagbibigay ng karapatan na ito sa kanya? Yung mga karapatan na binanggit natin sa number 2, sino ang nagbibigay ng karapatan na ito sa kanya? Mahusay, ang paaralan at ang kanyang pamilya. Pang-apat, naranasan mo na rin ba ang karapatang naranasan ni Amara Daisy? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang iyon? Tama! Siyempre naranasan nyo kasi ngayon nakikinig kayo kay teacher. So naranasan nyo na ang karapatang makapag-aral. At siguro naman na ibibigay din ni Mama ang karapatan nyong magkaroon ng masaya at buong pamilya. Okay, ito ay naibibigay sa iyo ng iyong pamilya at ng paaralan. Panghuli, nagpapasalamat ka ba sa nagbibigay sa iyo ng iyong mga karapatan? Paano mo ito ginagawa? Okay. Opo, syempre. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. O, yan ang masusuklian nyo yung lahat ng pagod, hirap ng ating mga magulang o ng inyong mga magulang kung kayo ay mag-aaral ng mabuti. At syempre, pagsunod sa mga utos ng ating o ng inyong magulang. Okay. Matutuwa sila mama at papa. Hindi man tayo nakakatulong sa kanila na mabigyan ng pagkain tayo o makabili tayo ng pagkain galing sa pinaghirapan natin, yun lang na pagsunod natin sa utos ni mama sa mga gawaing bahay din sa bahay na kaya na natin gawin, ay makakatulong sa kanila at magbibigay saya sa kanila. Ngayon, dahil sa mga natutunan nating karapatan, piliin sa mga larawan ang mga pinagpapasalamat mong karapatan at bilugan ito. Meron ako ditong ipapakita sa iyong 4 na larawan. Tingnan mabuti. Yung unang larawan, nag-aaral sila, magkapatid. Yung pangalawa, naglalaro.
Yung pangatlo, may sakit, inaalagaan ng nanay. At yung pang-apat, nagtatanim sila ng halaman o ng puno. Okay, alin kaya dito ang mga larawan na nagpapakita ng pagpapasalamat sa tinatamasa mong karapatan? Okay, tingnan yung unang larawan. Nagpapakita ba ito na dapat mong ipagpasalamat ang karapatang natatamasa mo? Tama, kasi nakakapag-aral ka at natututo ka ng bumasa, sumulat, at kung ano-ano pa. Okay, yung pangalawa, tama ba? O kailangan mo bang ipagpasalamat ang karapatang tinatamasa mo dyan? Mahusay. Kasi binibigyan ka ng iyong mga magulang para makapaglibang ka at mag-enjoy ka din sa buhay mo bilang isang bata. Pangatlo, tingnan mabuti, obserbahan mabuti ang larawan sa pangatlo. Okay, isang batang may sakit. Kung titingnan nyo, parang mahirap lang sila. Problemado ang kanyang nanay dahil may sakit siya. Siguro, naibibigay naman yung karapatan niyang mahalin ng kanyang magulang, ngunit dahil nga sa kahirapan, hindi maibigay ng nanay niya ang karapatan niyang maging malusog. Hindi naman siya basta-basta magkakasakit ng ganyan kung nasusuportahan ng kanyang magulang ang kanyang pangangailangan. Okay, at ang pang-apat ay, dapat ba nating ipagpasalamat tong pang-apat? Tama, kasi yang karapatan na yan ay ang karapatang mamuhay sa malinis, maayos at tahimik na kapaligiran. So, ang unang larawan, pangalawa at pangatlo ay dapat nating ipagpasalamat. Suriin natin ang mga sumusunod na tanong. Pag-isipan at sagutan natin. Una, sino ang nagbibigay sa iyo ng mga karapatang iyong tinatamasa? Sa tingin ninyo, sino ang nagbibigay sa inyo ng mga karapatang inyong tinatamasa? Tama! Ang nagbibigay sa akin ng mga karapatang aking tinatamasa ay ang aking pamilya, simbahan, paaralan at pamahalaan. Tama yang sagot nyo. Ang nagbibigay sa inyo ng inyong karapatan ay ang apat na yan, ang pamilya, simbahan, paaralan at pamahalaan. Pangalawa, bakit kailangan mong magpasalamat sa mga karapatang iyong tinatamasa? Bilang isang bata, bakit kailangan mong magpasalamat? Dahil o sapagkat sa mga karapatang tinatamasa ko, nagkakaroon ako ng masayang pamilya. Nakakapag-aral ako at natutugunan ang mga pangangailangan ko bilang isang bata. Mahusay. Okay, dahil sa mga binibigay sa ating karapatan ng ating pamilya, simbahan, paaralan at pamahalaan, nabubuo kayo bilang isang bata. Nakukuha nyo kung ano ang dapat ibigay sa inyong mga karapatan ng inyong mga magulang. Okay, ating tandaan na dapat tayong magpasalamat para sa mga karapatang ating tinatamasa o inyong tinatamasa bilang isang bata. Maipapakita natin ang ating pagpapasalamat kung tayo ay sumusunod sa kanilang mga payo. Napakasimple lang naman yan. Sasabihin sa atin ni Mama kung anong mga kailangan nating sundin. Okay. Ang aral na makukuha natin dito ay pasasalamat ay nagmumula dapat sa inyong mga puso para sa karapatan na lagi mong natatamo. Ito
ay dapat na ipagpasalamat din sa Panginoon. Okay. Kailangan pag nagpapasalamat tayo, syempre yung galing sa puso natin. At kailangan, hindi lang sa mga magulang tayo magpasalamat, sa mga magulang natin, kundi pati na rin sa Diyos. Para sa ating huling gawain, para sa araw na ito, sa iyong sagutang papel, sumulat ng isang kwento na tumutukoy sa mga karapatang iyong tinatamasa. Isulat kung kanino mo ito dapat ipagpasalamat, bakit mo ito dapat ipagpasalamat, at kung paano mo siya o sila pasasalamatan. Okay. Pagtapos na ninyong sagutan ito, pagtapos na kayong gumawa ng kwento, maaari nyo na itong kunan ng larawan at isend sa ating Messenger GC. Maraming salamat mga bata!